Extreme trailing adventure with comfort na pwedeng pang daily use ba ang trip mong motor ngayong 2024? Baka XR150L na ang hinahanap mo mga idol. Sa abilidad at kakayahan nito ay talagang masasatisfied ka dito. At kahit ganito kapogi ay walang arte sa anumang road condition, mapa on-road at off-road man yan. Wa-effect na siguradong hindi ka nito iiwan sa ere. Kaya't samahan niyo akong suriin, busisiin at talakayin ang motor na ito, ang Honda XRM 150L. Sulit pa nga ito bilhin ngayon 2024, alamin natin yan mga idol. Let's go! Unahin natin sa makina na merong kargadong 150cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, 2 valves at gumagamit ito ng air-cooled para sa pagpapalamig ng makina. Ang engine dimension naman nito ay merong bore na 57.3mm at 57.8mm para sa stroke. Para naman sa drive type ay gumagamit ng chain drive na may sukat na sprocket na 4090. Ang fuel system naman nito mga idol ay gumagamit pa lang ng karburador at meron siyang average na 36.7 km per liter. Not bad para sa isang karburador na 150cc at meron sukat na 12 liters para sa kanyang fuel tank capacity. Pagdating naman sa kanyang performance, unahin natin sa maximum power na 11.6 horsepower at 8,000 RPM na may peak of torque naman na 12.1 Nm at 6,000 RPM. At sa kanyang transmission o hatak mga idol, meron siyang 5 pagpipilian o 5-speed manual transmission na kung saan gumagamit ito ng clutch at cambio. Pagdating naman sa suspension mga idol at brakes, unahin natin sa harapan na gumagamit ng inverted front fork at disc brake naman para sa braking system. Para naman sa likuran mga idol ay monoshock o center shock absorber at gumagamit ito ng drum brake para sa braking system nito. Pagdating naman sa sukat ng gulong mga idol, ito ay mayroong sukat na 90x90-19 at sa likuran naman ay mayroong 110x90-17 na parehong tube type at rim set. At kitang-kita nyo naman ang disenyo ng kanyang mga gulong, napakaraming spike na parang Raptors na walang uurungan kahit off-road pa man yan. Pag-usapan naman natin ang kanyang body dimension at unahin natin sa haba na merong 2,091mm, lapad 811mm at ang taas ay merong 1,125mm. Pasok ito sa mga city driving at pang daily use mga idol dahil sa slim type na body nito. Tignan na rin natin ang ground clearance nito na may sukat na 243mm mga idol, pasok pang daily use at syempre pang lubakan o gulatang humps. Ang sitay naman nito ay nasa 825mm, pasok ito sa may sukat o may taas na 5'6" pataas na Pinoy. At ang total na bigat nito ay nasa 122 kg. Pasok naman ito sa may kanipisan o 50 kg ang timbang mga idol. Pag-usapan naman natin ang kanyang mga features at unahin natin syempre ang disenyo nito na aggressive design and sporty looks mga idol. At sa disenyo nga nito na dual purpose ay pwedeng pang off-road at pang on-road mga idol. At syempre pwede mo rin itong gawing sports bike kung kinakailangan. At ang headlight naman nito ay gumagamit ng halogen bulb na kung saan mas maganda ito kaysa sa mga ordinary bulb mga idol. Pero ang taillight and signal lights nito ay ordinary bulb at ang kagandahan naman nito sa signal lights ay flexible po ito just in case na matumba ay hindi basta-basta ito mababali. Manual speedometer and odometer naman ang kanyang pegs dito sa kanyang console panel. Pero ang kagandahan nito ay very sporty talaga ang design at merong mga light indicators pa. Malaki at malapad naman ang grab bar nito na pwede naman paglagyan ng mga valuable things mo. Pwede mong isabit at lagyan ng top box mga idol. Pagdating naman sa startup engine, ito ay gumagamit ng traditional ignition key o mechanical key na merong function na on-off at lock. Malapad na upuan naman for better comfort para sa riders and back rider nito na hindi agad-agad sasakit ang wet packs, yag balls at paltakers mo. At para mas sportier, ang looks nito ay naka-naked handlebar po ito. At di lang yon, pwede mo itong lagyan ng camera para makapture ang mga extreme bikes activity mo.
At meron pa rin itong kickstarter na malaking tulong kung sakaling humina o malobat ang baterya ng motor mo. Sa simpleng pagpagjack lang ay agad mapapandar mo na ang motor mo. Depende na lang kung wala ka ng gasolina. At sa kanyang inverter telescopic port naman ay merong rubber boost for stabilization and protection para sa mga putik at dumi. Pag-usapan naman natin ang kanyang handles and buttons mga idol. Unahin natin sa kaliwa na merong high and low, turn lights at horn. Sa kanan naman ay electric starter lamang. Sa manubela naman nito, sa kanan ay merong throttle control with brake lever sa unahan. Sa kaliwa ay merong hand grip with clutch lever. At para naman sa brake nito ay naka foot brake po ito mga idol. Ang XR150L ay merong dalawang kulay na pwedeng pagpilian. Merong red at black. Para naman sa updated price with regard sa cash nito, via Guanzon Masinloc branch mga idol, ito ay may presyo na 97,900 mga idol. At kung sakaling mag-installment kayo, ay pwede kayong bumisita dito sa branch nila na matatagpuan naman sa Inhobol, Masinloc. Along the highway lang po yan mga idol. At makikita nyo na ang napakaraming available na model ng Honda rito. Okay? And that's it mga idol. Ang masasabi ko lang ay sulit din talaga ito, lalo na kung panglubakan, putikan at minsan ay long rides ay maasa mo talaga ang motor na ito. Pero kung ikaw ang tatanungin mga idol, sulit nga ba o hindi? At kung gamit mo ngayon ay XR150L, anong masasabi mo sa motor na ito? I-comment mo nga yan para mapag-usapan na. Para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out.